mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Di masapat, di maampat, bahang siyang katulad. Sa lupa ay nadaranap, ang lumalabas sa sugat. Pagkay naman hindi bubus. Ako pumakasalanan, ay huwag mong kalilimutan. Alalahanin mo muna. Huwag lang titigil, mababa ang iyong ginhawa. Dinulog at nilapitan, sa paay di umiwalay, ang puso'y halos matunaw, at gayon din si San Juan. Nakakotse ako, sumunod lang kasi ako. Ay dumating dito sa mahal na libing. Gising pa rin party. Batid ko na natatalo, ananin mo, Jesus. Ngayon ang wika ko, wala na naalis rito, at nabubuhay na Magaling kayo at balita sa kanyang mga alagad na siya muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balita ang ating po sa inyo. At dali-dali na silang umalis sa libingan at may magkahalong tabot at bilang at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Pagnindihan, pag-asa, ito ang katotohanan ng ating pinagayaman ngayong taon ng Hulyo 2025. Sa pagtahak natin sa daan ng krus na ito, nakita natin ang iba't ibang mukha ng mga sektor sa lipunan, ang kanilang mga kagalakan na maaaring magdulot ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang bawat hakbang natin sa daan ng krus ni Jesus ay nagpaalab sa pag-asang nagbibigay buhay sa kabila ng mga sakit. At ngayon dumating na tayo sa ika-14 na estasyon, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi na nantili sa libingan si Jesus. Tunay na ang pag-asa ay hindi nagapit ng kamatayan. Buhay ang Panginoon. Buhay ang ating pag-asa. Ang tagumpay ni Jesus ay paalaala sa ating lahat na mayroon tayong mas maliwanag na kinabukasan. Hindi natatapos ang buhay sa pagtitiis, sa paghinkaos, sa pasakit ng ating nararanasan. Ang buhay ay may kaganapan sa piling ni Jesus na nagtagumpay laban sa kamatayan. Kaya bilang mga binyagan, tanging kay Jesus tayo aasa. Tatapuin natin siya sa mga sakramento, sa pagdiriwang ng liturhiya, sa kanyang mga salita